Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Huwebes, ngayon po ay March 5 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katodo balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susanya daw. At sa technical kasama natin Kaaron Randy Castelo. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Sa Balitang Nasyonal, PCO Major Newspaper sanib puwersa laban sa fake news. Todo balita. Suntay, tinapik ni Ontiveros sa bawal bastos. Todo balita. PNP, mga foreign embassy sa Pilipinas, bantay sarado. Todo balita. Sa balitang lokal, dagsa ang tao sa serbisyong sibil, caravan na ginanap sa isang barangay sa Bayambang. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, UE hindi nakaporma sa NU sa kanilang laban sa volleyball. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sa Balitang Nasyonal, lumagda na sa isang kasunduan ang Presidential Communications Office o PCO at malaking organisasyon ng pahayagan sa Pilipinas. Ito ay para labanan ng fake news, misinformation at disinformation. Ito ay para labanan ng fake news, misinformation at disinformation sa digital at social platforms. Gayon din para protektahan ang publiko sa masamang epekto ng maling impormasyon. Kasama ni PCO Secretary Dave Gomez na lumagda sa kasunduan ang mga kinatawan mula sa The Philippine Star, Business World, Business Mirror, Daily Tribune, Malaya, Business Insight, Manila Bulletin, Manila Standard, Philippine Inquirer at The Manila Times. Layon din ng kasunduan ang pagpapalakas sa kooperasyon laban sa mga banta at pagprotekta sa seguridad ng publiko sa pamamagitan ng pagsusulong ng kultura ng transparency, media literacy, fact-based report at responsible information sharing. Ang Memorandum of Understanding ay bahagi ng hakbang ng PCO na offline fake news. Pinagtibay rin ang commitment ng bawat panig sa pagsusulong ng tama, verified at responsableng pag-uulat habang pinananatili ang kalayaan sa pamamahayag. Samantala, mula naman sa Malacanang, handa ang palasyo na pag-aralan ang mungkahing 4 na araw na o 4-day work week bilang bahagi ng mahakbang sa pagtitipid sa enerhiya sa gitna ng inaasahang epekto sa bansa ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na maaari itong pag-aralan ng pamahalaan lalo na kung mas lalala pa ang sitwasyon sa gitnang silangan. Nilinaw naman ni Castro na sa ngayon ay wala pang formal na talakayan tungkol sa nasabing panukala. Ang 4-day work week at work from home arrangement
arrangement ay pinatutupad na noon sa ilang tanggapan ng pamahalaan sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Sa kabila ng pahayag ni Representative Bong Suntay na walang mali siya nang aminin niya na nag-init siya nang makita si Aunt Curtis, ipinaalala ni Senator Risa Ontiveros sa mambabatas ang Bawal Bastos Law o Republic Act No. 11313. Ayon kay Ontiveros, ang mga statement na may sexual comments at suggestions ay may katapat na parusa. Sinabi pa ni Ontiveros na nakakabahala ang paggigiit ni Suntay na walang mali sa kanyang sinabi. Dagdag pa ni Ontiveros na bilang mambabatas ay dapat alam ni Suntay ang batas at siya mismo ay sumusunod dito. Nauna rito iginiit ni Ontiveros na dapat mag-sorry kay Aunt Curtis si Suntay. Nakatakdang sampahan ng reklamo ni DILG Secretary John Vic Rimulya si Bureau of Fire Protection Chief Fire Director Jesus Fernandez dahil sa di umano'y korupsyon. Sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ni Rimulya na ipinaghaharap niya ng reklamong grave misconduct at graft and corruption si Fernandez ngayong Huwebes. Bukod kay Fernandez, sasampahan din niya ng reklamo ang nasa 50 na individual na sangkot naman sa bid rigging sa Bureau of Fire Protection mula noong taong 2021 hanggang 2025. Paliwanag ni Rimulya, lumabas sa ginawa nilang investigasyon na talagang pinagkakitaan ng Bureau of Fire Protection ang mga negosyante sa pagkuha ng mga permit. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa bayan ng Bayambang, dumagsa ang mga residente sa programang Your Name, Your Right noong March 4 sa Barangay Hermosa kung saan nagtipon ang mga opisyal ng barangay, mga magulang, kabataan at senior citizens upang makinabang sa libreng serbisyong sibil na inilapit mismo sa komunidad. Ipinakita ng mataas na turnout ang buong suporta ng publiko sa mga programang nagbibigay linaw sa mga usaping legal at dokumentasyon. Pinaunahan ni Punong Barangay Frankie Catalan ang pagbubukas ng aktibidad. Nagbigay naman ng mensahe si Ginang Rose Marie Opina, kinatawan ng Hermosa National High School na nagpaalala sa kahalagahan ng tamang record at pagkakakilanlan at pagkuha ng mga serbisyo at oportunidad. Samantala, masusing ipinaliwanag ni Municipal Civil Registrar Ismael Malikdam Jr. ang mahalagang batas at proseso sa civil registration, pati ang pinakabagong mga abiso mula sa Philippine Statistics Authority. Samantala, may magandang balita naman mula sa Kapitolyo ng lalawigan ng Pangasinan. Ibinalita ni Governor Ramon Gico III na maaari nang maka-avail ng MRI services sa Pangasinan Provincial Hospital. Ang Pangasinan Provincial Hospital ay matatagpuan sa lungsod ng San Carlos. Ang nasabing inisyatibo ng pamahalaang palalawigan sa pamumuno ni Governor Gico ay patunay na mas pinalakas at pinagaling na serbisyong medikal para sa mga Pangasinense. Samantala, para naman sa mga katanungan, maaaring magmensahe sa Facebook ng Pangasinan Provincial Hospital o kaya tumawag naman sa numerong 075-531-3262. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Walang kahirap-hirap na
pinagpag ng defending champion National University, ang University of the East sa UAAP Season 88 Collegiate Women's Volleyball Tournament na ang kanilang laro ay ginanap kahapon sa Smart Araneta Coliseum. Maagang ipinaramdam ng Lady Bulldogs ang kanilang bangis matapos nilang dominahin ang unang 2 sets. Maging sa third frame ay hindi na pinaporma ng three-peat seeking National University ang University of the East matapos hawakan ng 8-point lead at diniretso na nila ito upang tapusin ang laban sa lista ng 4-1 na karta. Samantala sa basketball malaking kawalan si Kai Soto sa nakalipas na laban ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers kung saan lumasap ang tropa ng 2 sunod na kabiguan sa kamay ng New Zealand at Australia. Mismong si New Zealand coach Jod Fravel ang nakapansin nito kung saan natalo ang Gilas Pilipinas sa Tall Blacks sa score na 66 kontra 69 sa nanalo sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Hindi nakapaglaro si Soto sa second window upang ipahinga ang kanyang tuhod na galing sa rehabilitation matapos magtamo ng ACL injury nung nakaraang taon. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang oras alas 5:16 ng umaga. Hoy mga suki! Hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Okay, nagbabalik po ang Todo Balita mga kaibigan. Ang oras na po natin alas 5:19 ng umaga, araw ng Huwebes. Medyo niloloko ako ng aking background, yung aking bed.
Pero kasama nyo pa rin mga kaibigan, ako po si Liway Manantan, Iparagire. Kaya lang kung wala akong bed ka, Aron Randy, di man salita. Ayun! Kaya lang di ko makontrol dito. Alam niyo mga kaibigan, sa loob ng isang buwan, dun sa aking bagong trabaho, sa buong buwan na yon, ang daming challenges, ang daming matitindi. Tapos ngayon, ito na naman ang aking bed. Karon Randy na magagawin dito. Pero magandang umaga po sa inyo mga kaibigan, at binabati po natin lahat ng mga taga-bayan po ng Manawag, lalo na sa local government unit, dahil ano po sila, ay super busy po sila sa paghahanda para naman preparasyon para sa isang napakalaking event na mangyayari po sa April 22. Sabi nyo, April 22 pa naman. Hindi po. Ang bilis lumipas ng araw. Bilis lumipas ng araw, tapos inaasahan nilang dadagsa ang napakaraming tao. Ang estimate nga po nila, baka abot ng 1 million. Parang nahihirapan ako, hindi ko makontrol yung bed, Kaaron, Okay, mga kaibigan, tuloy-tuloy lang po tayo. Medyo pasensyahan po ng konti. Pero alam nyo, yung may mga nabasa na ako kahapon, at saka nung isang araw, yung mga abiso ng mga bus companies, kaugnay pa rin yung epekto ng pagtaas, inaasahang pagtaas ng presyo ng gasolina, epekto sa kanila. Epekto na sa ating lahat, pero malaki ang epekto sa mga bus companies. Ayan, dito, pero itong una, ibabahagi ko sa inyo, mula naman to is sa Partas. Itong bus company na to ay based sa Ilocos. Pero dito, yung abiso po nila para sa mananakay ng Partas, o yung iba na kung wala yung ibang bus na mapapara nila ay Partas yung mga napapara nila, lalo na kung papuntang from Urdaneta o from atong National Highway papunta sa Manila o from Manila to Ilocos. Ito po yung yung statement, pahayag naman ng Partas Bus Company. Sabi po dito, dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, kami po sa Partas ay magpapatupad ng fuel conservation program upang mapanatili ang aming maayos na serbisyo. Dagdag pa nila, hinihiling po namin ang inyong kooperasyon sa mga susunod. Una, 15-minute pre-cooling. Ibig sabihin, hindi pagsakay nyo kahit 30 minutes, 20 minutes before siya umalis ay naka-aircon na. Pero ang magiging alituntunin nila ngayon, 15 minutes pre-cooling. Ang aircon ay bubuksan lamang 15 minuto bago ang takdang oras ng pag-alis. Sinisiguro po naming magiging presko ang inyong biyahe sa tamang oras. Engine off during stopovers. Ito yung pangalawa. Para sa mga biyaheng gabi at madaling araw, maaari pong patayin ng aming mga driver ang makina at aircon habang nasa mga stopovers. Bukod sa pagtitipid, ito rin ay paraan natin upang makatulong sa kalikasan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at kooperasyon. Ang inyong kaligtasan at ginhawa ay mananatiling aming prioridad sa gitna ng hamong ito. Yan po ay mula sa Partas Bus Company. Meron din akong nabasa mula naman sa Victory Liner.
Victory Liner na kung saan meron pong maraming biyahe dito sa Manila to Pangasinan. Pangasinan, Dagupan to Baguio. So, wait lang ha. Ito naman yung kanilang statement. Pagtigil sa free ride privilege. Ewan ko kung dalawa itong kanilang pahayag o isa lang. Pero isa ito, nabasa ko ito kahapon. Ang sabi dito ng Victory Liner, dahil sa pinakahuling malaking pagtaas ng presyo ng diesel, ang Victory Liner ay nagpapatupad ng ilang hakbang upang mapanatili ang maayos at tuloy-tuloy na operasyon ng aming mga biyahe. Bilang bahagi ng mga hakbang na ito, pansamantala naming ititigil ang pagbibigay ng free rides o bus pass privileges sa aming mga biyahe. Dagdag pa ng Victory Liner, ang mga hakbang na ito ay ginagawa upang mapanatili ang aming kakayahang magpatuloy sa pagbibigay ng ligtas, maaasahan at maayos na biyahe para sa aming mga pasahero sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Lubos po kaming umaasa sa inyong mabuting pangunawa at patuloy na suporta sa panahong ito at maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa Victory Liner. Yan naman po yung kanilang pahayag. Stop muna nila tama. Tama yung sabi ko kanina, dalawa yung pahayag na inilabas ng Victory Liner. So yung una na nga, yung hindi mo na sila magbibigay ng free ride o yung pass. Ito naman ay sa Victory Liner pa rin po ito. Ang sabi po dito, paalala sa ating mga mahal na pasahero, dahil sa biglaang pagtaas ng presyo ng supply ng diesel sa aming kumpanya na umabot sa 15 pesos bawat litro, ang Victory Liner ay magpapatupad ng ilang fuel-saving measures upang mapanatili ang operasyon ng kumpanya at maipagpatuloy ang serbisyong inaasahan ninyo mula sa amin. Sabi po ng Victory Liner, kailan ba lumabas ito? Kahapon. Simula kahapon, bubuksan lamang ang makina at air conditioning ng bus 5 minuto bago ang nakatakdang oras ng pag-alis ng biyahe. Gayon din, pansamantalang papatayin ang makina at air conditioning ng bus sa mga stopover upang makatipid sa konsumo ng krudo. Ang mga hakbang na ito ay ginagawa upang matulungan ang kumpanya na manatiling matatag sa gitna ng pagtaas ng presyo ng diesel habang patuloy naming naibibigay ang ligtas, maayos at maaasahang serbisyo sa nakilala sa Victory Liner. Dagdag pa nila, lubos po kaming humihingi ng inyong pangunawa at konting pasensya. Sa panahong ito, malaki ang aming pasasalamat sa inyong patuloy na pagtiwala at suporta. So yan po sa Victory Liner. Kanino yung ibinahagi ko po sa inyo, yung partas naman, ang sabi 15-minute pre-cooling. So isi-switch lang nila yung aircon ng bus 15 minutes bago umalis, bago take off. Tapos sa mga stopovers, papatayin nila yung makina. Yan, bahagi po yan ng pagtitipid. Sa Victory Liner naman, sa kababasa lang po natin, ay 5 minuto bago ang alis ng bus, yung schedule niya, saka lang po nila isi-switch on yung air condition. Tapos sa stopover naman ay papatayin yung makina. So yan po yung mga abiso, dalawang bus companies na tiis-tiis po tayo dahil ito po yung epekto ng gyera na nangyayari ngayon sa Middle East. Meron din akong nabasa na mga government offices naman, mga LGUs, naglabas na rin sila ng mga abiso patungkol sa pagtitipid ng kuryente. Meron na rin tayong nabasa patungkol naman sa carpooling na lang para makapagtipid-tipid ng konti. So, ilan lang po yan, mamaya babahagi po natin. Expected na po yan, pati ang DILG expected po anytime now, kung wala pa silang inilalabas, ay maglalabas sila ng mga abiso sa mga LGUs patungkol naman sa energy consumption. Siyan po talaga dahil pag-gyera, hindi alam kung kailan matatapos yan o kaya kailan magso-subside.
mainit pa yung kanilang mga ulo, patuloy pa rin yung palitan nila ng mga missile. Ang pinakamatindi pa niyan ay lahat na lang ginagamit ng Iran sa pagganti laban sa mga kalaban o umatake sa kanila. Gumagamit din sila ng mga drone bomb. So yung mga drones, malalaking drones po yan. May mga nakita na po tayo na malalaking drones. Ginagamit din po yan. May mga drones na ginagamit sa pag-spray sa mga sakahan, etc. etc. Ito naman ay ginagamit sa pag-release ng bomba. Kung sa mga Hapon noon, nung World War II, ito po yung mga kamikaze attack, yung mga jet fighters nila talagang ililipad nila patungo sa target yung kanilang eroplano, kamikaze attack. Ito naman yung drone, yun yung i-atake nila at doon nasasabog sa mga targets. So, yan po. Asahan pa rin po natin yung mga updates mula sa mga government agencies patungkol naman sa kung ano yung dapat gawin para maibsan yung epekto na to ng problema sa Middle East. Okay, yung oras na po natin mga kaibigan, alas 5:30 ng umaga, babalik po ang Todo Balita. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Sapaw, dahil walang ahon. Sapaw, kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon
naggali sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels. Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. DWIZ. Ayun, okay na siya. Oras na po natin, alas 5:35 na ng umaga. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Todo Balita at kasama nyo pa rin Liway Manantan ni Paragire. Patungkol pa rin sa pagkamatay ng ating kababayan na taga-basista si Mary Andivera na isa sa mga casualties sa nangyayaring gyera dyan sa Middle East sa Israel. Personal naman na nakiramay si Governor Ramon Gico III, ang ating gobernador sa lalawigan ng Pangasinan, sa pamilya ni Mary Andivera. Ito po yung OFW, the lone OFW na namatay sa Israel. Siya po ay mula sa Basista, Pangasinan, nasawi nga sa kaguluhan sa Middle East. So personal na binisita ni Governor Ramon Gico III ng pamilya upang ipaabot ang pakikiramay ng lalawigan. Nasawi si Mary Ann sa Israel matapos tamaan ng shrapnel mula sa isang bomba na nanggaling sa Iran. Yan po ay nangyari noong February 28, araw ng Sabado. Tumama sa gusaling kinaroroonan nila ng kanyang inaalagaan na matanda. Siya ay isang caregiver. Dahil sa naganap na digmaan ngayon sa pagitan ng US, Israel at Iran, kasabay ng pagtulong pinansyal sa pamilya, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan naman ng lalawigan sa Department of Migrant Workers at saka sa OWA, maging kay Israeli Ambassador to the Philippines Dana Kors para maasikaso ng maaga ang maasikaso ang pagpapauwi sa labi ng biktima. Tiniyak naman ni Governor Gico ang kinakailang suporta ng lalawigan para sa asawa ni Mary Ann na nasa Israel. Kinikilala ng lalawigan ng Pangasinan ang tapang, sakripisyo at kabayanihan ni Mary Ann habang tinutupad ang kanyang tungkulin bilang isang OFW. Hanggang sa ngayon, sabi nga natin nung mga nakaraang araw, sana hindi na madagdagan yung bilang. Siya ang the lone na Filipino, isang OFW na biktima ng nasabing gyera diyan sa sa Middle East. Meron namang isinulat itong isang Israel. Ang sabi niya dito, the caregiver Michelle stayed with Rachel, ito yung kanyang alaga na matanda, even during the sirens. Nung tumutunog na yung mga sirena, ibig sabihin nito, takbo na sila sa mga bomb shelters, ay hindi niya nanatili siya sa kanilang area at hindi niya iniwan ang kanyang alaga. Mary Andivera, whom everyone called Michelle, refused to go to the protected space and leave her patient Rachel alone in the apartment. When a missile fired from Iran struck the building where they lived, Rachel came out with only a scratch on her forehead, and Michelle was killed. 3 Israeli families are now left mourning, sabi dito ni Sarah Perry. Meron yung isinulat nung anak ni nung matanda. Nasabi niya, napansin niya pagkatapos ng pangyayari, parang ang reference lang kay Mary Ann ay isang caregiver. Ang sabi nung anak niya, she's not just a caregiver.
So ganyan po, yung mga Pilipino, mga OFWs, sa kanilang mga trabaho talagang wholehearted yung kanilang pagbibigay ng serbisyo, may it be sa isang opisina, sa ospital, anuman yung kanilang workplace o mga caregiver, ay talagang hindi nila iniiwan ang kanilang mga alaga kahit na bilin na ng mga anak o kapamilya ng kanilang inaalagaan na pag ganyang may mga sirena, tumunog na yung sirena, ibig sabihin may mga paparating na mga missile, mga bomba, ay kung hindi kaya, kung nakatulog yung alaga mo, kung hindi kaya ng inaalagaan mo, takbo ka na. Save yourself, parang ganon. Takbo ko na kayo. May mga pamilyang ganon, base sa nabasa nating article, may mga pamilya, maraming pamilya pa rin na ganon sa Israel, na ang bilin nila sa mga nag-aalaga sa kanilang mga magulang, kasi karamihan dyan, mag-isa lang yung alaga nila, yung mga anak nagtatrabaho somewhere, hindi nila kasama sa bahay. So yung bilin, pag ganyan, dahil hindi kayang gumalaw, kumilos, tumakbo, maglakad ng mabilis ang inyong alaga, yung magulang namin, save yourself. Pero ang sabi doon sa isang reaksyon, kasi ang mga Pilipino, hindi ganyan. Yung konsensya namin, ayaw naming takbuhan, sabi dito. Ayaw naming takbuhan yung aming mga inaalagaan na itinuturing naming kapamilya o pamilya namin mismo. Meron namang good news mula sa Pidao. Good morning kay Ma'am Jen. Pero bago yung good news mula sa Pidao, ano na lang muna siguro, baka ready na yung ating, meron akong interview kahapon kay Mayor Jeremy Aherico Rosario, kay Mayor Ming. Maraming salamat po. Patungkol sa maraming mga bagay-bagay, pero isa sa mga pinag-usapan namin kahapon ay patungkol sa kanilang preparasyon para naman sa nalalapit na centennial coronation of the Virgin Mary dyan sa may Manawag. At syempre, hindi lang ang simbahang Katoliko ang abalang-abala, kundi ganun din ang local government unit. Kasama dyan, sabi nga ni Mayor Ming Rosario, kasama syempre, katulungan namin ang provincial government ng Pangasinan, si Governor Gico, ang Pangasinan Police Provincial Office, ang Philippine Army, at iba pa kasama ang Department of Tourism. So narito po yung bahagi ng aking panayam sa kanya patungkol sa nasabing napakalaking okasyon na gaganapin sa April 22 ngayong taon. Sa Green and Go, in fact, pati po sa Basilica, may puspusan din po sila dyan. Somebody donated the repainting, no? Somebody donated the refurbishing of all the pews. Yung mga pandyan, luhuran, inaayos po lahat. No, matatransform at saka pati yung perimeter fence ginagawa niya. So, anything inside the Basilica and the perimeter fence ng Basilica, sila pong pala. Pero pagkalabas, syempre LGU na po at kasama natin ang provincial government, of course, Congresswoman Maray Gina and even the Department of Tourism. So, may mga individual task force kaming kinreate, parking, traffic, security, health, no, service, among others, para po maisiguro na hindi lang po memorable, bagkus ligtas at makasaysayan nga itong mangyayari. So it's going to be on April 22 po itong Centennial Canonical Coronation. And by the way, nami-misquote po kami, 100 years lang pala si Mama Mir. Hindi ho, more than 400 years na ang ating image. Yung coronation ang pinag-uusapan dito, I was a little child nung golden. At medyo nakita ko yung dami ng tao nung time na yan, 1975. Paano na lang ngayon na ganito po ka-popular itong ating Basilica and of course Mama Mary. So we're expecting, sabi nga ng mga nag-pro-project, minimum dyan sa mga milyon ng tao dyan. So it's going to be lockdown dito, magkapuro tao kami dito. I'll give you a glimpse po yung kaganapan. There will be a makeshift altar sa harapan ng simbahan dyan sa may patio. Okay? So the ceremony will be there, outdoor. Kaya nga, since mag-uumpisa yan ng 9 a.m., expect the heat
Kaya nga, sabi ko nga, magdala tayo ng panangga sa init, should hydrate, magdala tayo ng tubig dahil nga medyo mainit pa yung seremonya. It will start at 9, pero matatapos po yan shortly siguro before 12 noon. Kaya nga, kainit-initan. So, that is in the morning. So, after the coronation, by the way, ang mangungurona po, as per schedule, ay ang ating pong Papal Nuncio, Charles Brown. As to the national figures and national government officials, yun po ang kinordate sa amin lahat. Bahala na kami na mag-invite. Ayaw na lang. With short of saying na medyo restrict, sila, hands off na sila sa politiko. Basta invited sila. But they'll just provide the where to sit. But the rest is kami na po ang gagawa. So, of course, by protocol, we'll be extending invitation up to the President. Ang top na ibulong ko po, I got the chance to talk, kahit na short few seconds, nabanggit ko na during the Golden Jubilee, ang nangurona ng Our Lady Manawag is the grandmother of PBBM, si Doña Josefa Edralin Marcos. Ngayon, coronation ulit, Marcos ulit ang presidente. Kaya ngayon, naibulong ko yung line na yan. Really? Sabi niya, medyo na-stop siya eh. Tapos yes, I'll check. I want to go din sana. Basta I'll check on my schedule, Mayor. Sabi niya. Then, a lot more. Like, during nung last Monday's launching mo nung Bawat Bayan Mahalaga, makikinabang. Nandun sila former VP Lenny Robredo. Nandun yung mga conveners ng M4GG. Nandun sila Vico Soto, etc. So, I got the chance to extend our invitation to them. Actually, sabi ni former Vice President Lenny, papunta siya talaga dito mag-anak ng kasal. I don't know when the exact date, pero papunta ko dyan. Before that, pupunta ko eh. Nagkaalaman pa kami na pares kami ng birthday. But again, protocol na rin na extend invitation to the national officials, our provincial officials, our 6 congressmen, all the mayors of Pangasinan will also be extended invitation. Sa times 2 kaagad yun. No? So yung And maraming mga stakeholders pa. So coronation in the morning and then afternoon, sir? Yes, so medyo after the coronation, maybe mga lunchtime yun, tatanggalin kaagad po yung makeshift na altar dahil at 4:30 mayroon na ulit high mass by our Bishop Sok Villegas. Tapos nagkakaroon ng procession, grand procession. So ang tao po will be around whole day. In fact, kung ating mga station, mga hotels dito po, since last year fully booked na. Mayroong isang hotel na hindi pa nga tapos pero fully booked na rin. So the accommodations has extended up to Urdaneta, Calasiao. Okay, naputol mga kaibigan yung video, pero yun nga po yung paghahanda ng municipal government ng Manawag patungkol nga kaugnay sa nasabing April 2022 ngayong taon na centennial coronation ni Mama Mary dyan sa Manawag. At ini-expect na hanggang sa 1 million dadagsa sa araw na yon sa nasabing lugar. Kanya naman yung paalala niya. Ang paalala ni Mayor Ming sa lahat na lalo na yung mga gustong pumunta doon, wear ang isuot nyo yung pinaka-komportableng kasuotan, rubber shoes, yung pantaas dahil ngayon palang napakainit na, lalong-lalo na sa araw mismo ng Abril 22. At sa dami ng tao, sobrang puro lakad po yan. So walang makakapasok on that day mismo, walang makakapasok doon sa area, hindi lang sa poblasyon, kundi yung mga vicinity, yung mga side streets,
Wala makakapasok po dyan ng mga sasakyan, puro na lakad. So imagine nyo kunyari, mula dun sa bago yung maliiksi na tulay, mula dun sa babasit, dun sa may madadaanan yung mga sementeryo, papasok na sa poblasyon, baka from that area, lakad na hanggang sa loob. Ganun din yung galing Urdaneta sa Barangay Liksi, bago yung tulay, baka sarado na rin yan sa mga sasakyan, puro lakad yan. And from all areas na panggagalingan, mula sa isang area naman, yung galing Poso Rubio, Binalonan, Lawak, and then saan pa ba? Meron daw, pero meron silang mga i-open na mga kalsada para lang sa mga emergency vehicles, para sa mga ambulansya at iba pa. Meron, sabi niya, meron itong yung palabas dun sa may Barangay Pugaro, Hilly area, kukonek yun sa San Jacinto, sabi ni Mayor Ming. And then lahat, coordinated na lahat sa lahat ng mga ospital na malapit sa Manawag, sa mga government hospitals, mga ospital ng probinsya, sa mga bayan, sa kanilang mga RHU, sa mga katabi, at marami pang iba. Sabi nga niya with regards to security, traffic, vehicles, sa pangkalusugan, so maraming ilalagay na mga first aid areas. At ang pakiusap niya, wag nang magdala, wag nang magsama ng mga kapamilya na medyo sa edad ay hindi nakakayanin yung tagal na nakababad sa init ng araw, nakatayo. Mga bata, wag nang dalhin, kayo-kayo na lang. And more on that sa mga susunod na araw. Ibabahagi po natin sa inyo dito sa DWIC yung mga updates mula naman sa bayan po ng Manawag. Samantala, ito may pabatid publiko advisory mula naman sa lokal na pamahalaan ng Bayambang dahil nga 'di ba nitong nakaraan 2 sunod na insidente ng pagkalunod ang nangyari diyan. Mga bata na naligo sa ilog sa bahagi ng Agno River, yung isa nalunod sila, hindi nila kinaya. Sa palagay nila kaya nilang marunong silang lumangoy, but unfortunately sila ay 5, isa lang yata yung survivor. Tapos meron na namang sumunod. Kaya nagpalabas ng advisory abiso si Mayor Nina Jose Quiambao at ang Sangguniang Bayan ay naglabas ng ordinansa municipal. Actually, paalala na lang to kasi 2025 pa. Municipal Ordinance, so reiteration yung mula sa LGU Bayambang, Municipal Ordinance number 13 series of 2025, curfew para sa mga menor de edad, mahigpit na ipatutupad. 17 years old pababa. Ang curfew hour dyan sa Bayambang ay 9 p.m. to 4 a.m. Layunin pag-iwas sa mga bata mula sa masasamang impluwensya at iba pang panganib. Mga parusa sa mga magulang, guardian na pabaya sa mga anak na menor de edad. Unang paglabag, ipatawag ang mga magulang o guardian para sa pagpapayo o ito yung counseling sa menor de edad. Pangalawang paglabag, ibig sabihin na huli na naman sa curfew hour yung anak nyo. Multa na 1,000 pesos o kulong na hindi hihigit sa 30 days o pareho sa pagpapasya ng hukuman. At ikatlong paglabag, multa na 2,500 pesos o kulong ng 60 days o pareho sa pagpasya ng hukuman. Pinapayagan lamang ang mga menor de edad sa nasabing oras kung una, may kasamang magulang o legal guardian at pangalawa, may lehitimong dahilan at magpapakita ng kaukulang dokumento. Ayan, so malaki rin po ang responsibilidad ng mga barangay sa pagpapatupad ng nasabing municipal ordinance o kaya yung nasabing batas. Alala nyo, nung panahon ng pandemic, talagang ganyan din yung ipinapatupad, lalo na dito sa lungsod ng Dagupan at sa ibang areas. Ito nga yung curfew hour. Meron na lamang tayong 6 na minuto bago mag 6:00 ng umaga. Ayan, happy birthday kay Leo Kalugay. Ayan, birthday niya ngayon. At pagbati rin sa mga lahat ng suki
ng DWIC at mga gising na sa oras na to ay inuulit-ulit ko po ang nababasa po namin ay yung mga pangalan na nag-react sa Facebook Live. Pero kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng nakatutok sa kanilang mga radyo, sa bahay, sa workplace, sa sasakyan. Magandang umaga po sa inyo. Good morning kay Sir Napoleon ko, kay Ariel Awanan Bandong, kay Ernesto Mosada Jr., kay Cecilia Morante, Yayo Yoko Batutay, kay Kaaron Gracielda Matro na talagang aga nilang gumising at kay Nanay Dading. Ganon din kay Glory Sanchez Maramba, kay Nelda Peralta, Gian Magsano, at saka sa iba pa. Ito naman yung balita na sinabi ko kanina, good news mula sa PIDAO. Inalakas ng Pangasinan ito po yung Persons with Disability Affairs Office Pangasinan, ang kanilang commitment patungkol naman sa tinatawag na inclusive and data-driven governance. Ang PIDAO Pangasinan, ito pong Persons with Disability Affairs Office na ang head po dyan ay walang iba kundi si Ma'am Jennifer Garcia. Napakasipag po nito, si Ma'am Jen. Ang kanilang opisina ay nakatanggap ng 50 na computer sets mula sa National Council of Disability Affairs bilang suporta naman sa full implementation ng Unified PWD ID System. Ayon kay Ma'am Jennifer Garcia, ang nasabing mga equipment, 50 computers, ay ito nagkakahalaga ng 2.5 million pesos. So tinanggap niya yon para naman sa Provincial Disability Affairs Office o PIDAO Pangasinan, at sabi niya, ibabahagi naman niya ito sa lahat ng PIDAO local offices sa mga bayan at saka mga lungsod. Ayon pa rin kay Ma'am Jennifer Garcia ng PIDAO o Persons with Disability Affairs Office Pangasinan, as of December 2025, merong naitala o registered na 87,842 na mga PWD ID holders. Kaya lang, marami pang mga individual, marami pang mga PWD na hanggang sa ngayon ay hindi pa nairerehistro o kaya nakapagparehistro at hindi sila nakaka-access sa mga essential benefits ng PWD, kagaya ng medical discounts, transportation privileges, at iba pa na government services. Kaya naman ito yung pinapalakas na kampanya ng PIDAO Pangasinan para lahat, as much as possible, lahat ng mga persons with disability sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ay makapagparehistro, mabigyan sila ng ID, at magamit po nila at mapakinabangan nila kung ano-ano yung mga serbisyo ng gobyerno at ng mga private na mga establishments. Ang sabi nga po dito, with the bulk grant of computer units for disability programs, the province of Pangasinan continues to champion inclusive governance under the leadership of Governor Ramon Gico III at saka syempre ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Ang dami po nilang programa, pang-inclusivity para sa lahat. At may mga programs lalo na para sa mga PWDs dito sa ating lalawigan. Kaya kayo po, kung meron ho kayong mga anak o kapamilya o kakilala na tingin nyo hindi pa na-irehistro sa mga opisina ng PIDAO, Persons with Disability Affairs Office sa inyong bayan at saka lungsod, pumunta po kayo sa munisipyo, hanapin nila yung opisina. Usually sa mga bayan at saka lungsod, nasa municipal o kaya city social welfare office. Kung hindi pa nakaseparate, nasa umbrella ng Social Welfare Office, magtanong po kayo doon kung ano yung mga kailangan na isubmit para sila ay mairehistro at ma-avail naman kung ano yung mga nararapat na benepisyo para sa mga persons with disability. Good morning din kay Kaaron Aurea de Guzman.
At mga kaibigan, Antabayanan po ang susunod na programa. Magpapaalam na po ang inyong lingkod. Ito po yung Orly in the Morning. Makakasama niyo po si Kaaron Orly Navarro. Susunod na po yan. Tayo po ay muling magkakasama-sama bukas sa Todo Balita alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Sa ngalan ng aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical si Kaaron Randy Castelo. Nakasama niyo po, ako po si Liway Manantan Iparagire. Isang napakagandang umaga sa inyong lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balita